let's labas and let's pay attention to the preaching of the Word of God. And I promise you, at 11:15 ay matatapos po tayo. Amen? Amen. Judges, ang Book of Judges po ay pagkatapos po ng Book of Joshua. And I hope you're ready now. Amen? Judges chapter number 2. Let's be reading from verse number 7. At ating pong pag-aralan ang salita po ng Diyos ngayong pong umaga. Judges chapter number 2, verse number 7. Are you there? Amen? Let's read all together para tayo makapagpasa ng salita ng Diyos. The Bible says, verse 7, and the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gaash. Verse 10, and also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which the Lord had done for Israel. Ito po ang nakakalungkot dito mga kapatid, na makita natin din pag-aaralan natin ngayong umaga, there arose another generation which knew not the Lord. Tayo kabungot, manalangin, dakilan namin Diyos, Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa mga awiting aming narinig, at salamat sa pribilehyo ng makapaglingkod, at salamat, Panginoon, na nakilala namin kayo bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. At binigyan naman din ng pagkakataon na mapunta sa church, maging bahagi. At salamat, may pagkakataon po kami na matuto at mag-grow sa inyo po mga salita. Sana, Panginoon, ay ma-appreciate ito ng bawat isa. Tulungan din po kami na may matutunan kami ngayong umaga mula po sa mga tatay, sa mga nanay, at maging sa mga kabataan ngayong umaga. Bigyan niyo po sila ng pangunawa. Abutin niyo po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Lalo-lalo na po ang pangangailangan ng inyong pong mga salita. Alam niyo po na sa aking sarili na walang kakayanan, hiwalayin po sa inyo. Ako lang, Panginoon, ay inyong lingkod na nagtitiwala, so please do something in our midst this morning. Kung meron ng discourage ngayong umaga, tulungan niyo po, Panginoon, na huwag manatili sa kalagayan ng discouragement. Pagkos, tulungan niyo po na makarecover at magkaroon ng pag-unawa sa inyo po mga salita. Bigyan niyo po kami ng magandang connection so that din po mga nasa virtual ay meron silang matatanggap ng mga salita ng mga umaga. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga pagpunan. Are you ready now? Amen? Dito po tayo makinig lahat at ay ibilig na kayo po ay papanain ng umaga sa mamamagitan ng salita ng Diyos. Now, dito po sa ating talatang binasa sa book of Judges. Ang book of Judges po, ito po ay pagkatapos ng book of Joshua na pag sinabi natin Judges means vindicator or deliverer. So makita po ninyo na ang book of Judges ay this is the after the period of the leadership
And this time ang Panginoon ay naglagay, judges were raised by a special appointment of the Lord to deliver Israel and from their adversaries and to avenge the people of God, the Israelites. Alam po natin na ito ay kasaysayan ng mga Israelita. They are the people of God. Sabi ko nga po sa inyo lagi, hindi man tayo mga Israelita, pero sapagkat tayo po ay nananampalataya rin sa Diyos, tumanggap tayo sa Panginoon bilang tagapagligtas, naniniwala po ako kung ang salita ng Diyos ay blessing sa mga Israelites, ganoon din naman po sa atin na naniniwala sa Diyos. Amen? So mapapansin po ninyo, mahalagang bagay na matutunan natin po ito. Now, makita natin dito yung word na generation. Ngayon po, alam niyo po ba na nandito na po tayo tinatawag na sa panahon po natin na tinatawag na po na Generation Z. So, ibig sabihin ay nasa last alphabet na po tayo. Okay? So, sa panahon natin ngayon ay tinatawag na Generation Z. Nakakaiba, so tapos na po yung Generation Y, Generation X, and now we are now in the Generation Z na masasabi natin na we are now talagang fully computer age. Noon, promise lang po yun na magkakaroon ng mga computers, pero ngayon mga kapatid, may mga ilang lugar na po na ang mga nag-serve ay mga robot. May mga ilang lugar na ang nag-serve ay mga robot. Kaya talagang pati kilos po ng mga tao, robot na din. Kaya nakakalungkot naman kung hindi talaga natin naiintindihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya may makita niyo po, we are already the computer age. So, meron pong advantage na computer age, pero pag hindi natin nabantayan, napakarami ang disadvantage naman ito pag hindi tayo naging maingat. Amen? So, isa sa mga disadvantage ito mga sapagkat gusto natin lahat easy, puro remote na talaga. Ngayon, ang disadvantage, hindi ka nagagalaw, kaya mabilis ka na mamatay. Ang mga ito mabilis na mamatay kasi hindi sila kumikilos kita niyo po, hindi na sila magluluto ng pagkain nila. Gusto nila, puro lahat deliver. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi naman dapat lagi kasi pag puro pa nalang pa-deliver, puro bitsin ang pinakain niya, mga kapatid. So wala pa rin mas masarap sa lutong bahay natin. Amen? Puro mantika talaga ang ating masatangan. But anyways, hindi yung mensahe ko. Nadaanan lamang natin. Now, pag sinabi natin generation, nakikinig na ba kayo? Generation. Pag sinabi natin generation is all people born and living at about the same time. Na pag sinabi natin generation is a period of time where people exist. Sa Tagalog po, pag sinabi natin generation, ay tumutukoy din po sa lahi, tumutukoy sa generasyon, at tumutukoy sa tawag na saling lahi. Okay? Are you listening? Amen? So now dito po, sa ating bakit ko pinapaliwanag ang ibig sabihin ng generation, para maintindihan ninyo yung sabi ng generasyon, saling lahi, kapanahunan. Okay? Kaya nga diba sinasabi natin noong generasyon namin, kapanahunan namin, ito yung panahon na masaya kami na naglalaro ng patintero, naglalaro kami ng lechon baka, naglalaro kami ng taguan, naglalaro kami ng habulan, naglalaro kami ng yung mga babae, Chinese garter, kami naman high jump. Ito yung panahon na talagang magalaw at makilos. Ang libangan namin doon sa pinaghukayan ng kamote, ay maglalaro kami, iipunin namin yung mga chinelas natin, yung mga base. Alala niyo ba yun? Yung mga chinelas natin, yung mga base natin sa baseball, base natin sa tagot-taguan, para yun yung ating tatakbuhan, yung mga reference natin. So, kumbaga, marami tayong mga naalala ko, naglalaro kami ng guhit lang na kami, patin error na yan. Di ba? So, yun yung aming generation, noong unang panahon na hindi pa computer.
talaga namang masaya. At pag ganitong summer, pupunta ka sa mga bukid, and then manunungkit ka ng kamatsili. Yung masarap mong kamatsili. Paghahanap ka ng gagamba, at yun yung mga ginawa namin. Pero ngayon, iba na yung mga bata ngayon. Nandun na lamang sa kwarto, doon na lang nandun. At dadayang na lang ng McDonald's deliveries. Dadayang na lamang ng food panda. Honestly, kapatid, hindi ko kasi naranasan din eh. Dati, pupunta ka ng palengke, pupunta ngayon, mga kapatid, tutok na, Lazada. Tatawagin yung mga pangalan, Gerald Patinegra po. Delivery. Kasi nakita ko, sikat ka talaga, Gerald. Alam ko, hindi lang sa kapatid, pero ginagamit ko lang si Gerald para. Di ba? Ang masakta pa, ay minsan nagagamit mo ako may mga tutok-tutok. Ang lakas kong makakata sa limos, pati hindi po sa mga surveillance, no? Yung pala Lazada. Talaga naman. At masakta pa na dito po sa akin, minsan naiirita po kasi diyan po sa paligid natin, may mga tao, ginagawa reference dito, yung simbahan, yung sa Baptist Church, doon naghihintay. In fact, mayroon pang honestly po, may dumating akong order po dito. Magden po pangalan, Magden, ako si Magden. Totoo po yan, mga kapatid. Ayun po si Magden, may pinag-deliver po siya, isang hamburger lang yan. Ayun, mga kapatid. Nakaalis na rin, nakaalis na yun. Sabi ko, para daw po sa anak niya. Tama ka naman, mga kapatid, para sa anak niya. Ay sabi ko, di ba rin, tabi lang natin dito, mga kapatid. Buti na lang, hindi namin pinag-interesan. Ako po buti na nakakabuti talaga ng Panginoon yung aking pakiramdam pa. Bakit din sa atin, yan, kinain. Kung maya-maya, umatay ng kapit-bahay. Ay, naman, pinag-deliver na Jollibee. Ano po pangalan? Magden, yung pala, din sa kapit-bahay. Ay, kung hindi, pag kinain ko yung mga kapatid, yan, pastor, wala na kaya nakakain, hindi naman niya order, kinakain. Di ba? Hindi nayari tayo, mga kapatid. Kaya, sabi ko nga, iba ka kaiba yung kapanahonan. Now, this time, so yung sinasabi ko sa sinabi natin, generation, ganyan na po sa generation po natin ngayon na talagang may pagbabago. Alam niyo po ba na laging pabago-bago sa bawat generation? Now, nakita natin dito ngayon, let's go with our lesson this morning. Napaganda na makita dito po sa panahon ng verse number 7, ang sabi po ng Biblia, makita po ninyo, and the people. This is the generation of the people. Ang sabi po ng Bible, here is the generation of Joshua. No wonder, when Joshua made a commitment to the Lord, kung babalik ka, by the way, bago dumating, ang book of Judges is the book of Joshua. Ang sabi po ng Bible na kapanahon ni Joshua chapter number 24, a very familiar passage from the Bible. Nung nakita ni Joshua, sabi mo ng Biblia, yung mga tao, maaari ayaw nilang maglingkod sa Panginoon. Anong sabi ni Joshua? If it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day. But as for me and my house, we will serve the Lord. So napaganda yung paninindigan ni Joshua. At ang napagandang bagay ito, patay na si Joshua, pero yung kanyang ginawa sa Panginoon ay recorded. So we see here, verse number 7, sabi po ng Biblia, and the people served the Lord all the days of Joshua. What a wonderful blessing na makita natin na a good example. Joshua set a good example of serving the Lord. Kaya na bakit ito hinahamon yung mga tatay na kapatid na manindigan tayo, na magbigay tayo ng panahon sa Panginoon na kagaya ni Joshua. Ang sabi ko ng Bible dito, and the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua. So ibig sabihin na kapatid, it is very clear na ang mga tao ay naglingkod sa Panginoon. By the way, mga kapatid, hindi sila maglilingkod sa Diyos pag hindi nila kilala ang Diyos. Ulitin ko po, kung meron ng mga tao ngayon na kayo po ay naglilingkod sa Diyos, is because kilala niyo po ang Diyos.
mahirap maglingkod at hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos pag hindi mo kilala ang Diyos. Kaya kailangan magkaroon ka muna ng relasyon sa Diyos. Amen? And after that, mamahalin mo ang Panginoon. Sapagkat mahal mo ang Panginoon, paglilingkuran mo yung Diyos mo. Hindi yung Diyos na nasa dingding, hindi yung Diyos na nakasabit sa atin, kundi yung Diyos na nasa langit. Yung Diyos na may lalang ng langit at lupa. Yung Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Yung the God of Isaac, the God of Moses, the God of heaven and earth. Yun po yung ating Diyos. At ang nakakatawa nito mga kapatid, yun yung nakilala nung kapanahonan ni Joshua. Yun din yung Diyos na pinaglingkuran mo nila mga kapatid. Kaya nga noong kapanahonan nila, nakilala nila ng lubusan ng Diyos, nakilala nila yung miracle na ginawa ng Diyos. Ito ay mahalaga na maintindihan natin ito mga kapatid. Naalala niyo po ba na before noong kapanahonan ni Joshua, bago na kapanahonan ni Joshua, kapanahonan ni Moses. Nasabi po natin na nagkaroon ng taggutom, pero naranasan nila na ang Panginoon ay nagpaulan ng kanilang pagkain. Naunawaan niyo po ba yun, amen? Noong sila po mga kapatid ay pinalaya mula sa Egypt sa panahon ni Moses, sila ngayon ay tumawid sa Red Sea. Nakita nila paano tinulong ng Panginoon yung dagat. Nakita nila yung mga miracles ng Panginoon. Ang sabi po ng Bible, sila yung walang gabay, pero natutuon yung gabay-gabay ng Diyos. Nang sabi nila, pillar of fire by night, na nagbibigay ng init at liwanag sa kanila sa gabi, sa panahon ng malamig, at panahon mga kapatid, the pillar of clouds by day, na nagbibigay ng silong sa kanila mga kapatid, upang sila po hindi mainitan sa init ng araw, sa panahon ng araw. Nakita nila paano padala ang Panginoon. Sabi nga po ng Biblia, by the way, for 40 years, nung nag-travel sila from Egypt to Promised Land, hindi naputput yung kanilang mga damit. Wala sila pamilihan ng bukay-bukay, pero hindi naputput yung mga damit nila. At naging yung sandalias nila, wala sila pamilihan, hindi naputput. So that's really the miracle na naranasan nila. Wala silang pagkain. Yung provision nila, pinapaulan ng Panginoon araw-araw. Walang DSWD na nagsusupply ng kanilang pangangailangan. Walang ayuda, mga kapatid. Walang shop. Ano yung shop? Marami na katanggap sa yung shop natin. Magpanahon ng pandemic. So grabe yung mga kailangan nila, pero mga kapatid, ipinagkaloob ng Panginoon. Walang ayuda na nanggaling sa gobyerno, pero ang inaasahan nila, yung ayuda na nanggaling sa Diyos. Talagang it's really the miracle of God, mga kapatid. Imagine, sila'y nagdakbay galing sa Egypt, disyerto yung dinaanan nila, wala silang pagkain, hindi sila pwede makapagtaliban gawin, hindi yung isang araw, hindi yung 2 araw, 40 years. And they see the miracles of God. Kaya mga kapatid, sila ay patuloy na naglingkod sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, what a wonderful blessing na makita, and the people serve the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that afflicted who have seen the great works of the Lord. I believe, pag nakita mo yung trabaho ng Panginoon sa buhay mo, hindi pwedeng hindi yung paglingkuran ng Diyos. Kaya itong mga tao ito, nakita nila yung trabaho ng Diyos sa kanilang pamilya. Nakita nila paano prinubahid ng Panginoon ng kanilang pamilya. Nakita dito lang sa panahon po natin ngayon. Tingnan niyo po, marami po sa atin, mga kapatid, wala namang matibay na trabaho yung ating mga magulang. Kaya makita mo, paano tayo nagsusurvive. Are you listening, amen? Sabi ko, mas is really the head of the Lord na nagtatrabaho para sa mga tao ng Diyos. And in fact, sabi nga po na ganyan kabait ang Diyos. Ang Diyos ay nagpapaulan sa mga righteous and even sa mga unrighteous. Even ang ibang mga tao ay walang panahon sa Diyos. Ang panahon ay ang araw ay patuloy na sumisikat araw-araw. Naunawaan niyo po ba, amen? Nandoon lagi yung biyaya ng Diyos. And that is really the sovereign
ka, ipinuprovide ka ng ayawating pangangailangan, hindi ka ba maglilingkod? Napaka-ungrateful naman, that's the word. Napaka-ungrateful naman natin na iniingatan ka ng Panginoon, kinabayan ka ng Panginoon, pinagtubayan ka ng Panginoon. Sinasabi ka natin, mga kapatid, alam niyo minsan, pinag-uusapan namin, kagaya nung pinag-usapan namin, nadulot ko kami sa Swan. Kami lusot namin ibang mga paso sa mga ilang mga kapatiran tayo doon na nanggaling sila sa servisyo. Kasi napag-usapan namin yung mga members, mga kapatid, na dati, nung nasa servisyo sila, kasama natin sila sa simbahan. Pero nung malapit na sila mag-retire, dahan-dahan, nagkaroon ng issue kunwari, tapos yun ang cause na tumigil sila sa simbahan. Sabi ni Pastor, alam ko na yan na, mukhang pattern na yan na pag malapit ng mag-retire, ay nawawala sa simbahan. Alam ko na yan, sabi ni Pastor. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang napakarami na nagdahan-dahan na naglayo sa simbahan nung malapit na silang mag-retire. Na dapat nga maging aktibo. Pero sabi ko, isa lang naman na nakikita ko dyan, sabi ni Pastor Lee. Pera. Pera. Kung iniisip na nakakatanggap ng 4 billion. Kung 4 billion, natanggap niya 4 billion, 5 billion, kahit pa 10 billion. Magkano yung tax ng 1 billion? That's 100,000. Ngayon yung 100,000, para hindi mapunta sa simbahan, mag-backslide mo tayo. Yun. Kaya bakit nagkakaroon sila ng evil thinking, mga kapatid? Pinanghihinayangan na samantalang sino nag-ingat sa kanila sa servisyo? Ang Diyos. Sino nagbigay sa kanila ng pagpapala? Diyos. Sino nagbigay sa kanila ng kalakasan? Diyos. And even the very life na pinagmamalaki natin, nanggaling sa Diyos. Kaya sabi nga ni Pastor, mapalan yung mga nag-stay. Yung anong iniiwasan nila, yung magbigay sa gawain ng sapagkat makakatanggap sila ng malaking pera na samantalang dapat yun yung pribilehiyo na nasasamantalang na pagbihira. Ngayon lang magkaroon ng malaking pera, ito yung pagkakataon makapagbigay ko ng malaki sa bakit? Buhay na ibinigay ng Panginoon eh. Pero nakakapagkakos sila ng evil mind. And this time, ganyan din ang nangyayari sa mga parang evil in the time of, even on the time na Old Testament. So makita natin dito na kapatid, ulitin ko po, nakita talaga nila yung kabutihan ng Diyos. Nakita nila yung trabaho ng Diyos. By the way, alam niyo mga kapatid, tandaan natin, napaganda na makita niyo yung trabaho ng Panginoon sa buhay niyo. Na dahan-dahan ginagayad ka ng Panginoon. Ilan dito, sabi ko pa sa inyo, wala naman kayong matibay na trabaho, pero salamat po ay kapahatan ngayon. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, yung magkaroon ng tayo ng maayos na kalusugan, kahit wala tayong pera, salamat sa Panginoon. Meron pa lang 10 milyon, pero kailangan ng 20 milyon sapagkat may sakit ka. At ang masarap dito mga kapatid, even kahit 20 milyon, hindi na rin may babalik yung buhay mo. At wala kakayanan na magawa sa buhay. Tingnan natin, ilan sa napakarami mga millionaire at billionaire sa Pilipinas, namatay din sila. Kung madami sana silang pera at marami sana silang kaya ng pera nila, sana natutungan pa rin yung buhay nila. At sana inabot sila ng 1,000 years. Pero hindi po eh. Mayroon talagang takdang panahon ng Panginoon. So pagkakasabi po na nila, and as it is appointed and the man must die, but after is the judgment. So we see here, isang napagandang bagay na nararanasan natin yung trabaho ng Diyos sa buhay natin. This time, itong mga tao ito, naranasan nila yung trabaho ng Diyos. Minahal nila ang Diyos, pinaglingkuran nila ang Diyos, sapagkat salamat sa leadership ng Diyos. So that's why we need to be thankful to God. May mga tao na nagsiset ng maganda example, ina-challenge po tayo para mag-ingon sa kanila. Si Joshua, hinabol na talaga ng mga tao, nagkaroon sila ng paninindigan na sila'y maglilingkod sa Panginoon at sila magagamit sa Panginoon. But the saddest thing, mga kapatid, natapos din ang panahon ni Joshua. Pero salamat, nag-set siya ng magandang example. But the problem is, pagkatapos
nang namatay si Joshua, ito na po ito nakakalungkot mga kapatid. Of course, binurol siya, namuha siya ng 110 years old. At ito po nakakalungkot habang binabasa ko po ang verse number 10. Ako'y tumantuwa na binabasa ko yung verse 7, verse number 8. Of course, nalungkot sapagkat namatay na po si Joshua. Kapag mayroon mga matay, nalulungkot po tayo. Pero sa napaganda na magandang aalalahanin natin sa mga tao na sila man ay yumago na pero silang ginawa para sa Panginoon. But this time, mga kapatid, habang tayo po ay bumababa sa verse number 10, ito po matindi. And also all the generation were gathered together unto their fathers. In verse number 10, meron pong tinatawag na semicolon. And there arose another generation. After the generation of Joshua, they loved the Lord, they served the Lord. But the saddest thing, tuloy-tuloy ang generation. At ang sabi po ng Biblia, and there arose another generation. Meron na nag-arise na panibagong lahi, panibagong saling lahi. At ang tanong, anong klaseng saling lahi ito? Nakakalungkot ako. Nasabi ko namin, and there arose another generation which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. Ito ang matindi mga kapatid. Isang henerasyon na hindi kilala ang Diyos. At hindi na nila alam ano ang ginawa ng Diyos sa Israel. Kaya mga kapatid, ito ang nakakalungkot na henerasyon. Napagandang isipin na sa panahon ni Joshua, sabi ko sa inyo, salamat sa paninindigan ni Joshua. Salamat sa paninindig ni Joshua na siya po mga kapatid. Hinamon niya ang mga tao, kaya nga napaganda, inilalagay rin sa ating tahanan natin. We like that verse. As for me, of course, napakahaba yung verse number 15, pero gusto din yung word na yun, yung phrase na yun. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang napaganda sa pagkasabi ko kasi yan ang maganda, gayahin. Kagaya na rin na tayo, di ba yung maganda na, amen? As for me and my house, we will serve the Lord. What a wonderful blessing is si Joshua nag-set ng magandang example. Pero ang tanong, pagkatapos ng kanyang henerasyon, pagkatapos ng kanyang kapanahunan, dumating ang panibagong henerasyon, panibagong saling lahi na hindi nakilala ang Diyos. Ngayon mga kapatid, tayo pong mga tatay, let me talk to you fathers, ngayon ito po ang kapanahunan natin. At panahon na pumunta kayo sa church, panahon na nagbibigay tayo ng Bible, panahon na nagbabasa tayo ng Bible, panahon na tayo lumuluhod sa Panginoon at nananalangin, panahon na tayo po ay masaya na naglilingkod sa Panginoon is because, brethren, we learn the things of the Lord. Kaya kinakailangan pagpatuloy natin yung mga bagay nito. Ang problema, ang tanong dito mga kapatid, pagkatapos kaya natin, ano kaya ang henerasyon ng susunod? Sa pamilya natin, pinag-uusapan natin, para mapaliit natin naman sapagkat we're talking about family. Ngayon ang focus ko, ngayon kong month of March is all about the young people. But still, they are the part of the family. Amen? Yan ang focus natin, family. And then ngayon, young people naman, still a part of the family. The next generation. Kaya makita natin mga kapatid, kaya nga ho, napakahalaga na turuan natin yung ating mga anak na patuloy na mahalin at kilalanin ang Panginoon. Magsisimula yan sa pagkakilala sa Diyos. Napakaganda ang sinabi po ng Biblia, noong panahon ni Joshua, kilala nila ang Diyos, nakita nila yung trabaho ng Diyos. But this time, another generation, panibagong henerasyon, panibagong saling lahi, na hindi nila kilala ang Diyos. Sapagat hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila kilala ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay bilang mga Israelites. Ganun din po tayo, we are not Israelites, pero I believe na dapat makilala natin ang Diyos at alam natin anong ginawa ng
we are now in the generation na ang mga tao ay tamad, ang mga tao ay ayaw ng kumilos, sapagkat nakapokus na lang tayo sa gadget. Nakapokus na lang tayo sa material, at walang kaisipan sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Tandaan natin, mahalaga na maintindihan natin, for the very mouth of our Lord and Savior Jesus Christ, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? O mga kapatid, kinakailangan maunawaan natin, huwag naman sana ngayon na sa panahon natin, aktibo tayo sa simbahan, ng isang araw, yung ating mga anak, wala na silang pakialam na ito ay araw ng linggo, na ang linggo ay para sa Panginoon. O ngayon, ito yung panahon na tayo nagbabasa ng Bible, and we recite the verse, and alam natin yung Psalms chapter number 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness. Verse 10 says, yea, though I walk into the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy God, and dost not fear no evil. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. But the question is, alam ba kaya yan ng ating susunod na generation? Alam ba yan ng ating pong mga anak? Kaya kinakailangan mga kapatid, we must do something in our generation. I beg you, mothers, patuloy tayong manindigan sa Panginoon nang sa gayon ay magkakaroon tayo ng magandang legacy sa ating pong mga anak. There arose another generation as knew not the Lord, kaya hanggang na dyan ang ating mga anak, samantalahin natin yung pagkakataon na ma-influensyahan natin sila ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, yan ang kailangan natin sapagkat it is our responsibility because this is our generation. Ito ang ating henerasyon, ito ang ating kapanahunan. Kaya napakahalaga, walang problema sa panahon ngayon sapagkat tayo ngayon masasabi natin, we were blessed. Nakilala natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Salamat sa mga tao nagpunyagi. Salamat nagbigay ng panahon sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. At tayo mo'y naakay. Salamat sa church. Thank you for those people na nag-serve sa Panginoon sapagkat nakita nila ang Panginoon na karapat-dapat na paglingkuran ng ating Panginoon. But my question is, pagkatapos natin, ano kaya ang susunod na mangyayari? Kaya mga kapatid, bigyan panahon ko natin ito. This is not a joke. Kaya sabi ko nga sa inyo, tuwa ako habang pinabasa ko, wow, nakakatuwa naman ang mga tao sa panahon ni Joshua, naglingkod. Sila, alam nila yung ginawa ng Panginoon. Paano sila ginabayan ng Panginoon? Siguro kinikwento sa kanila yung ginawa ng Panginoon na tinuyunan yung Red Sea. Tinikwento nila paano sila ginabayan, pinotektahan, at binigyan sila ng pagpapala. Kaya they served the Lord is because they knew the Lord. But the problem is, after the death of Joshua, here comes another generation, panibagong saling lahi, na hindi nila kilala ang Panginoon. At hindi nila kilala ano ang ginawa ng Panginoon doon sa Israel. Ang tanong ko po ngayon kung umaga, mayroon ba ginawa ng Diyos sa inyong pamilya? Are you listening, amen? Mayroon ba ginawa ang Diyos sa ating pamilya? Amen? Meron, dinigtas niya tayo. Salamat, may kumatok sa tahanan natin at sinabi, magbabahagi lang ako ng salita ng Diyos. Ibabahagi sa inyo ang Panginoong Jesucristo bilang nakapagpagay sa salamat. Nagkaroon tayo ng kababaan doon. Sabi ko nga sa inyo, our salvation is our humbling experience before God. That's the time na tayo po ay tumugon sa imbitasyon na tayo po ay manalangin at kilalanin ng Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Kaya huwag natin kakalimutan yung panahon na nagkaroon tayo ng kababaang loob na tanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at pagkatiwalaan siya. Hanggang sa time na tayo po ay gumawa ng desisyon na pumunta sa church and we are challenged
And we follow the Lord in the waters of baptism. And we enjoy doing the ushering ministry. We enjoy singing in the choir. We enjoy soul winning. Kaya napaganda, lahat tayo yung mga natuto mag-soul winning. Meron tayo tinatawag na testimony nung tayo po ay natutong mag-akay ng kaluluwa. Maalala niyo po, may mga pagkakataon na lalabas tayo tapos tayo po ay hindi pinapansin ng mga taong binabahagian natin. Pero salamat sa Panginoon, meron namang pangyayari na yung sinera natin lumuluha, umiyak at nagsasabi, salamat! This time talagang tanggap, naramdaman ko talaga na ang Panginoon nagtrabaho sa akin at tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas. Di ba kaya sabi ko sa mga soul winners, hindi ka maubusan ng kwento, hindi marites. Are you listening, amen? Eh tayo, magiging na yung kapit-bakay natin. Meron namang bagong tao na katulad dyan, ganyan, mapayahan nyo sila. Alam mo yung kapit-bakay natin, iba yung inuwi niya kasama ng nakaraan. Ngayon, huwag mo pagpapatulan na yung mga palagay na ganyan. Pero di ba napaganda ang kwento natin na kapatid? Alam mo, yung tao ito bigat na bigat ang problema, pero alam mo, tinanggap niya ang Panginoon. Dahil lugbog sa kasalanan, pero salamat sa Panginoon, may bagong buhay! Wala tao, walang panahon sa Diyos. Gumawa ang miraklo para sa kanya. Ang tigas ng puso ng tao, pero ngayon, ginagamit ng Panginoon. Yan talaga, sabi ko mas ako, hindi ko kaya baguhin yung buhay ng tao. Hindi ko kaya baguhin yung galing ng tao. Pagkakataon nyo, naluluhod tayo sa Panginoon, malapit sila sa Panginoon, na anumang bagay, na kanilang daladala ay isang araw na kanilang iiwanan. Anumang buod na daladala nila ay isang araw, matuto silang magkakawan. Anumang sama ng loob, discouragement tayo sila, isang araw makakaw sila ng pag-asa. Bakit? Sapagkat nariyaan ang Panginoon, ang Diyos ay pwede magtrabaho araw-araw. Minuto, walang meditasyon, hindi ko maintindihan. Sabi ko nga sa inyo, salamat sa nakakita tayo sa simbahan, paano ang Panginoon nagtatrabaho sa buhay ng mga bata nito. Amen? Paano magtrabaho ngayon, natutunan sila. Ang kasiyahan lang nila mag-touching, ang kasiyahan lang nila mag-cellphone, pero ngayon masaya sila, nakakasigaw sila ng amen. Pero kung ginantok na, it's really the hand of God na nagtatrabaho mga kapatid. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung meron pinakamagandang experience yung nararamdaman ko yung trabaho ng Panginoon. Salamat! Tinignan ko kahapon ni Brother Arman yung kanyang mga kasamahan na ngayon na-appreciate yung kanyang panalangin every Saturday na binabanggit niya sa kanyang panalangin yung airworks. Pinagumag ko na. Sabi ng kasama niya, salamat sir, answered prayer tayo kasi ipinapadalangin mo yung airworks na magkaroon tayo ng maraming kliyente. Wow! At ngayon, yun ang pagkakataon niya ngayon. Mabahagyan sila ng salita ng Diyos at sila tumanggap sa Panginoon. Kaya mga sabi ko sa inyo, hindi tayo nagbiligtas. Pero trabaho ay magbahagi ng salita ng Diyos upang mga tao kumilala sa tagapagligtas. Yan ang pamamaraan po ng Diyos. Huwag tayong maniwala doon sa mga tao na hindi na kinakalang bahagian sapagkat pinili na sila ng Diyos yan na maligtas. At yung pinili na hindi maliligtas, ay sino nakakaalam mo mga kapatid? Pero may pinili ng Diyos na iligtas ang lahat ng mga tao. Pero kung dapat piliin din ng mga tao na si Kristo na kinatagpagligtas, hindi yung religion nila, hindi yung gabi nila, hindi yung pera nila. Ano yung aminin natin ng isang tao sa mga kasalanan? Ilan sa great thing mga kapatid? Ilan sa mga tao dito mga kapatid? May mga ilan na maghihiwalay na mag-asawa. Bakit parang wala nang pag-asa sa kanila? Pero salamat sa Panginoon. Nakarinig sila ng salita ng Diyos. Natuto magpatawad. Natuto humingi ng tawad. Pero may sino na hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo walang malinis sa atin. Lahat tayo madumi. Pero salamat tayo sa salita ng Diyos. Nilinis tayo ng Panginoon. Normal na
magpatawad kung may mga tao man na nakapanakit sa atin. Yan po yan mga kapatid, at mag-recover tayo. At iwaksi ang kasalanan. At yan ang gagawin natin sa biyaya tulong ng ating Panginoon. So itong mga tao ito mga kapatid, naranasan nila yung buhay na sila po ang Panginoon nagtatrabaho sa buhay na pero nakakalungkot nitong another generation na hindi na nila kilala ang Diyos. Anong aasahan natin? Maginig po tayo ngayon before I close this message this morning na makahawak na rin po outline ko pero I'd like meron na kayong natanggap. Amen? Ang nakakalungkot, ano ang aasahan natin sa mga tao sa henerasyon na hindi nila kilala ang Diyos? Ibig sabihin pagka hindi nila kilala ang Diyos, wala na silang panahon sa Diyos. At kailanman hindi sila magbibigay ng importansya sa mga bagay na patungkol sa Diyos na mag-focus lamang ang mga tao sa pera. Wala nang ibang isip din, pera sa kanan. Ang Diyos, ang pera nila ay ang Diyos. Pero dahil for the love of money is the root of all evil. Hindi yung pera ang masama, yung pagsamba ng tao sa pera. At ang masaklap na bagay mga tao sira pagdating sa pera. Mga kapatid, nag-away-away dahil sa pera. Magkakasamang Kristiyano nag-away-away dahil sa pera. Iniwan ang ministry dahil sa pera. Iniwan ang pamilya dahil sa pera. Nasira ang buhay dahil sa pera. Naging kahaman nung aktibo. Nung wala mang pera, aktibo. Nung nagkaroon ng pera, hindi na aktibo. Bakit? Mas mahalaga ng pera sa kanya. Mga kapatid, nakalimutan na natin na ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. And even the very life na mayroon po tayo ng galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, anong klaseng generation kapag ka ang tao po ang wala na silang magkakilala sa Diyos? Wait a minute, ito po yun. Napag-usapan nga namin wala about tribulation. Alam niyo yung tribulation? It is the outpouring of God's wrath. Ito po, pagdating ng tribulation na ito, pagbubuhos ng puot ng Diyos sa mga tao. This time, ang Diyos nagkaganti sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos at walang panahon sa Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid, bakit kinakailang tanggalin ng Panginoon yung mga Kristiyano? Kinakailang i-rapture muna ng Panginoon. Alisin muna ng mga Kristiyano sa mundo ito. Bakit alam niyo po ba na ang mga Kristiyano tayo yung preservative sa mundo ito? With the leading of the Holy Spirit of God and with the protection of the Holy Spirit of God na nasa sa atin, kaya mga kapatid, hinihinder pa ng Panginoon yung puot niya sa mga tao. Pero di po ba, pag tinanggal na ng Panginoon ng mga Kristiyano, pag tumunog na ang trumpeta, aalisin na ng Panginoon ang mga Kristiyano. Kaya nga, siguraduhin yung ligtas kayo, amen? Para hindi kayo maiwan. Pastor, nagsisimba naman ako, maganda yan. Kaya siguraduhin mong tinanggap mo ng lubusan ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Sinuhin, katotoo sa puso mo, na ikaw ay nanampalataya at tiwala sa mga hindi sa bakit mo, hindi sa galing mo. Siguro naman pupunta ko sila kasi kumakanta naman ako sa choir, sabihin ng choir member. Siguro naman pupunta ako ng langit kasi nagtrabaho din naman ako sa simbahan, yung ginagawa yung bintik at pala din naman ako. Salamat. Pero hindi naman kaligtasan mo, kapatid. Kaya nga sabi ng kita niyo po, bago kong magpapatay, sabi ko, tinanggap mo na ba ang Panginoon? Opo, magpatuloy ka after this na. Amen. Kaya nga, mga kapatid, this time, bakit ako na nakawa kasi alala ko na naman si Ezekiel. Sabi ko sa kanya, tinanggap mo na ang Panginoon. Sabi ko, di ba baptize ko na siya? Opo. Sabi ko, magpatuloy ka. Pero sabi ko, ang dinig niya sa magpatuloy, magpatuloy. Kaya sabi niya, tuloy na mo ako. Ayos talaga si Ezekiel. Pero nakalungs din daw. Gusto mo ng pastor Ezekiel? Pagka ng pastor ka, dito ka sa paan ng perahan. Pwede. Asa na tayo?
Dito mga kapatid. Tingnan niyo po, ano ang aasahan natin kapag ang mga tao ay hindi naniniwala sa Diyos? Tayo po mga magulang, ano ang aasahan natin kapag ang ating anak hindi nila kilala ang Diyos? Puro nakapokus namin sa material na bagay. Kaya alam niyo po, sabi ko sa inyo, huwag lang kayo mag-focus sa karir ng mga anak ninyo. Huwag lang kayo mag-focus sa anumang pang-makamundong aktibidades natin dito. Higit sa lahat, bigyan pa natin ang spiritual na lahat. Kaya, ituloy ko sinasabi ko po, na tribulation. Tatanggalin muna ng Panginoon ang kanyang mga anak. Ang lahat ng mga tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, nagtiwala sa Panginoon bilang tagapagligtas. And here comes the tribulation period. Ibubuhos ng Panginoon ang kanyang puot. Eh bakit kayo hindi pa binubuhos ng kanyang puot? Nandito pa tayo mga Kristiyano. Na tayo mga Kristiyano, tayo yung preservatives sa mundo ito. Dinanin mo ako bakit yung sinasabi. Dinanin mo rin yun. Mga kaibigan natin, walang pagkaalam sa Diyos, walang panahon sa Diyos. Tuloy-tuloy ang kasalanan nila. Pero, pag nandiyan po tayo, sasabihin mo, dahan-dahan ka, mag-ingat ka, nandiyan si Sir, nandiyan si Brother, nandiyan si Pastor, nandiyan si Sister ganito. Kaya nahihiya din sila na sa presensya natin, gumagawa sila ng kasalanan. So, ibig sabihin, nararamdaman nila yung presensya natin. Amen? Ganyan talaga ang asin, mga kapatid. Ang asin, nararamdaman ang presensya ng asin. No wonder sabi ng Panginoon, ye are the salt of the earth. Kaya nga minsan, huwag kayong magtaka. Kasi talagang ikaw kontrabita sa ginagawa kong desisyon eh. Bakit? Kinukontra natin ang hindi tama. Amen? At tingnan niyo po mga kapatid, yung mga kabataan na gumagawa ng katotohanan, kalaban nila tayo. Bakit? May mga itinatago eh. Hindi sila nakatingin ng harapan. Bakit? May itinatago. Hindi mo tao kung meron. Kaya alam niyo mga kapatid, ano nga pagkatago-tago mo na hindi maganda sa araw na alam. That's right. Magpunwari at mabait ka, sasabihin ko sa iyo. Sa araw lalabas, hindi ka talaga mabait. Kaya pinakamaganda talaga, seryosohin natin. At ang bunga ng ating kabalitan ay bunga ng ating Panginoon na nagtrabaho sa buhay natin. Kaya kung walang Diyos sa ating mga kapatid, sigurado sira tayo lahat. Kaya sa tao, ibubuhos ng Panginoon yung pot. Kaya hindi niya pa na ibubuhos. Alam mo bakit? Preservatives yung mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, bago magtapos, ano ang aasahan natin kapag kamo ang mga tao ay hindi nila kilala ang Diyos? Okay, ilagay natin sa ating tahanan. Ano ang aasahan natin sa ating mga anak o ang ating mga anak ay hindi nila kilala ang Diyos? Pastor, pwede ba mangyari yun? That's the Bible. Nangyari pagkatapos ni Joshua, ang mga tao naglingkod sa Panginoon, ang mga tao sila ay naglingkod, minahal nila ang Diyos. At kung nawala na mo si Joshua, hindi nila kilala ang Diyos. There arose another generation which knew not the Lord. Henerasyon ng mga tao na walang pagkaalam sa Diyos. Of course, sabi ko sa anong aasahan natin sa tao na hindi nakilala ang Diyos? Walang direksyon, walang pinitiyalang authority, pero ganyan mo ang tao, no rules. Bakit? Walang Diyos. Sapagkat malaman nila ang Diyos, He is the highest authority. And that's why tayo mga Kristiyano, kumikilala tayo sa authority. Bakit? Kinikilala natin yung authority ng Diyos. Siya nag-establish ng family, siya nag-establish ng government, siya nag-establish ng church. That's why He is the authority ng buhay natin. Anong gagawin natin? Kaya alam niyo po sa Pilipinas, kaya bakit meron po tayong tinatawag sa legal batas na tinatawag na preamble. Ano pong nilalaman po nun? At tayong mga Pilipino ay naniniwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin ito. Kaya ulitin ko po mga kapatid, ang nakakalungkot
pagkakakilala mo sa Diyos. Dapat mag-guilty ka pag nagkasala ka, hindi tuwa-tuwa ka pa sa kasalanan mo. Yan ang totoong Kristiyano. Yan ang sa totoong anak ng Diyos. Pag nagkasala yan na kapatid, nalulungkot yan sa kanyang nagawang kasalanan. Pero yung mga tao na walang magkakilala sa Diyos, nagkasala na yan, ipagmamalaki pa ang kanyang kasalanan. Kaya mga kapatid, bakit natin pinapalo ang ating mga anak sa panahon na dapat po silang paluin? Bakit? Malaman nila na ang ginawa nila ay hindi tama. Bakit na pinalo? Sapagkat ako ay hindi sumunod. O ngayon ang galing mo, sumunod ka para hindi ka na paluin. Ito mga kapatid, tapos na po ako. Marami pa po ito, pero ito lang pinahuli. Mga kapatid, alam niyo po, nakakatakot sa mga taong hindi sumusunod, sapagkat kung ikaw ay Kristiyano at ng Diyos, pag pinalo ka ng Panginoon, mas masakit ang palo ng Diyos kaysa palo ng pastor, palo ng magulang mo, palo din naman. Huwag lang kayong matakot sa akin bilang inyong pastor, huwag lang kayong matakot sa inyong mga wabin, mga magulang ninyo, hindi sa lahat, matakot kayo sa Diyos. Sapagkat mas matindi ang magagawa ng Diyos kaysa pastor. Mas matindi ang magagawa ng Diyos kaysa magulang natin. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Hindi ka pwedeng makatakas sa Diyos. Makapagtayo ka sa pastor, makapagtayo ka sa magulang mo, makapagtayo ka sa mga kaibigan mo, kanino man, pwede ka makatago, but you cannot hide from God. Ang masaklang pag ikaw ay nagsasuffer ng kasalanan ginawa mo, na ginagawa mo, yan ang mas masaklang na. Yan people listen to this. Sabi ko sa inyo, minsan natakot lang kayo sa akin sa presensya ko, pero pag-absent ako, hindi nila, wala na kayo. Alibad mga magulang ninyo, natatakot lang kayo pag nandito mga magulang ninyo. Pero matakot kayo sapagkat mas matindi ang magagawa ng Diyos sa inyong buhay. Pag kayo pinalo ng Panginoon, yan ang mas masaklang. Unawan niyo po, amen? Ako hindi ako makapangyarihan. Mga magulang din hindi makapangyarihan ang pangyarihan. Ay yung pagtaguan niya. Pero, hindi ka pwede makapagtago sa Panginoon. Ang masaklat niyan, mas matinding kalaban niyo ang Diyos pag hindi ka sumunod sa Diyos. At pag ikaw, ang Panginoon nagparoon sa iyo, ay matakot kayo sa gagawin ng Panginoon. Natatakot lang kayo sa magulang ninyo, natatakot lang kayo sa pastor. Sige, matakot kayo sa Diyos, mas matindi yung gagawin ng Panginoon sa iyo pag nagpatuloy sa katigasan ng puso. Tandaan natin, what you sow, you will reap. That's the principles of the Bible. Sana masaya ka, pero kung nagdudulog sa'yo ng kalungkutan, alam mo bakit? Sapagkat dahil lang sa kasalanan, pinatalo-talo natin. Mga kapatid, ulitin ko kung ano ang nangyayari kapag mayroon tayong generasyon na hindi natin kilala ang Diyos. Kaya nga po ako yung umusap sa mga magulang ngayong umaga, patuloy natin mag-usapan ang Diyos sa bahay natin. Kung pinag-usapan niyo ang pera, sapagkat kailangan natin yan. Pero pag-usapan din natin ang Diyos, sapagkat kailangan natin ang Diyos. Amen? Lagi din nag-usapan sa bahay natin, pera, trabaho, karin. Wala pong problema dyan. But, naiiwanan natin ang Diyos. Naiiwanan natin ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Pag-usapan din natin ang Diyos, patahanan natin. Yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, na tayo kanyang hiniligtas. Kaya kalagay po ba ang sometimes ko sa inyo, nahihiya kayo mga testimony. Tapos ang gagawin nyo, ikikirit sa inyo, nag-testimony, lagi na lang nag-testimony. Ikaw. Salita ka na sa ito, may mga tao dito. Pag nagtawag tayo ng testimony, yun na naman, siya na naman. Pero ikaw, ba't hindi ka makapagsalita? Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon, ang bawat sinasabi natin, yan ay sinasabi natin yung kakakilangan ng Panginoon. And we are thankful. Kaya huwag kayong mahiya. Ang galing nyo magparakispisan, pero ayaw mo sabihin yung ginawa ng Panginoon. Ang galing nyo, nagdaldal nyo, parang wala ka ng halos tigil. Pero pagdating sa simbahan,
naging siya. Ang tagal ng Kristiyano, hindi nakapagpasalamat sa Panginoon. Kaya sabi ko mga kapatid, dinideklara natin ano ang ginawa ng Panginoon. Kaya naman sa bahay natin, ideklara natin ano ang ginawa ng Panginoon. Huwag kayong mahiya sa kasalanan ninyo. Kung ang inyong kasalanan ay pinagsisihan nyo na. Ako po, hindi ko sinasabi ko, ako dati, naging sugarol ako, naging lasinggero ako, nakatikim ako ng marijuana. Noon yun, pero may salamat sa Panginoon. Ngayon, ako'y nangangalan ng laban sa mga yun sapagkat hindi yun kaaya-aya. At hindi makakatulog. Mga kapatid, kasalanan nga ni David, pinag-uusapan natin. Kasi the Bible, kasalanan nga ni Adan, pinag-uusapan pa rin natin. Kasalanan ng mga great men sa Bible. Pero mga kapatid, hindi sila nanatili sa kasalanan. Kung nagkasalanan na ngayong umaga, mag-recover ka and do something for the glory of God. I hope you learned something this morning, amen? Kaya naman kapatid, ulitin ko po, huwag lang kayong matakot. Kanino matigit matakot tayo sa Diyos. Sabat mas matindi ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, pag-usapan natin ang Diyos sa bahay natin, anong ginawa ng Diyos. Alam mo ba anak, na dahilan sa pagkapay sa akin ng Panginoon, ay patayo ko ang bahay na ito. Kasi mga bahay ako, wala ko pwede sa mga anak. Patayo ko bahay nito. Wala akong bahay. Kayo po naman yung mga bahay na patayo ko ang bahay nito. Nagtsatsaga kami ng nanay mo. Nagtipid kami, hindi kami minum pa ng pilit noon at saka wala bang deliveries noon. Kaya sinahag lang ayos na. Pero kita mo paano tayo pinabuhay at pinag-picturean. Ma-appreciate ninyo ang Panginoon sa inyong pagkakas. Amen? Pag-usapan natin lagi ang Diyos sa bahay natin. Yan ang magandang henerasyon sa panahon natin ngayon. Huwag yun ang pag-usapan yung kapitbahay ninyo. Buhay nila yun. Wala silang may tutulong sa inyo. Pag-usapan din ng Diyos, yan ang malaking tutulong sa buhay natin. At pag naitakas ang Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, pagpapalain tayo ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Magdalakila namin Diyos, Panginoon, maraming salamat. I've done my part in the word for this morning. So please help us. Be the one to lead us, Panginoon. Kayo po magpala, panguna, o sabi po ang habang tayo po na kayo magkakabili. Sa ibang bahagi ng Messiah, there is something this morning. Why not come to God? Ilapit natin sa Panginoon. Simulan natin sa pananangin ng umaga dito.